guys, at dito kami ngayon sa that one, Marble Cafe. Here we go. Thank you to our sponsor for today's video, si Thea. It's super hot. It's between Rama 9 and Bangkapi. Wow. It's so hot. So hot. Wow, look at the view, guys. It's so beautiful in here. So she asked us to have a lunch date today, since today is only her time to be with us. See? Wow. Beautiful. Nice shot eh. Uy, look, daddy, oh. Okay. Yeah. Marble Cafe. So, everything you see is made of marble. Okay. Ano daw? Pili na tayo. Ah. We'll see. Beverages. Wow. Wow. See, guys? It's made of marble. Pati walls, ceiling. Parang nice dito, te. Dito tayo, te. Yung wala tayong walang istorbo. O dito, gusto ko dito. Ay, ka-nice. Wow. Everything is made of marble. Yeah. Uy, pati ceiling, ha? Made of marble. See? The ceiling, the walls, the floors. Everything is marble. Okay. Hello mga inday, mga dudong. Alam mo bang kinokopya namin yung intro ng Okay, so this is our food for today. Actually, we will celebrate like belated celebration of Mother's Day. Yeah, so this is our food. Te, can you tell us? Because I don't know the name of the food. So this one, Thai Wagyu steak. Thai Wagyu steak. Okay, next is This one is matcha latte. okay. Red soda. No. This one first. What's This that? one, it's fried rice with chicken. Fried rice with chicken. And then this one. Tom yum pool. Tom yum pool means seafood. Huh? Seafood. Seafood. And then we also have fries. With shrimp. Ashwin. Going. Yeah. And then this one is this one. This one is salmon steak. Ito yung in-order ko, salmon steak with I don't know. Thai tea kokwa. Okay. Thai tea kokwa. Okay. And this one is pork chop steak. Oh, that's Daddy's order with Thai TKO. Red soda. red soda. Okay. Tapos meron kaming 1, 2 rice. Okay. Ayun, may rice na kasi yung niya. Alright. Ayan. Happy Mother's Day. 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 Yay! Thank you, Lord, for all the blessings that you have given us. Thank you for our sponsor. Okay. Sige, maiba tayo. Te, baka may mga manunood tayo ba? May mga viewers tayo na yung hindi ba napupunta dito ba? They're planning to come. Anong maipapayo mo? Ngayon, 2026. Anong maipapayo mo?
Okay pa ba na pupunta sila ng Thailand? What do you Kung maganda think? yung trabaho niyo dyan, then, ay hindi. Hindi pa rin. Kahit maganda yung trabaho, kasi bakit na nga yung sistema eh. No, Yeah. Very toxic sa Philippines ngayon eh. correct. May I tanong. recommend yung Thailand. Ah. I recommend Other Vietnam din. Mm. Actually, kung pipiliin ako kung Thailand or Vietnam, when it comes to environment, Mm. sa ano? Sa Vietnam ako. Mm. Maganda environment sa Vietnam. Kung sa ano naman, kung sa accessibility, Thailand, syempre. Pero kung sa Vietnam ka, mas makakaipon ka doon. How about yung cost of living? Cost of Compare, living much better sa Vietnam. really? Mas cheaper? Mas cheaper. Ah, Cheaper sa Vietnam. how about yung ano? Pero yung ang kalaban lang doon is yung transportation. Kasi kailangan marunong kang mag-motorcycle. Ay, ganun. Kasi yun yung main transportation doon. Medium Ganun. transportation. Talaga may ano. Hindi pa mahirap maghanap doon ng work? Mahirap. Kasi ako nagharap nga ako doon pero wala akong makitang medyo maayos-ayos. I mean, what I mean sa maayos-ayos, ay syempre from international school, maghanap ka na mas maayos na school. Eh, Vietnam yun, syempre. Hindi, ang problema ko kasi doon, hindi ko alam kung saan pupunta. Tapos hindi pa rin ako marunong mag-motorcycle. Tapos isang tao lang makilala ko doon, may trabaho din. So hindi ako pwedeng mag-rely lang sa taong yun. So kailangan gumawa din ako ng paraan. Yun lang yung kalaban ko doon. Hindi ako marunong mag-motorcycle. Ano, left hand drive or right hand drive? Katulad sa Pinas. Yung Kasi motorcycle lang ako. Motorcycle. left hand drive or right hand drive. Hindi ko Tulad dito sa Thailand, left hand drive. Hindi ko matandaan nung nag-taxi ako doon. Hindi ko matandaan eh. Kasi usually nasa motorcycle lang ako. Oh guys, kanya-kanya ito ng experience ha. Yun lang, based on her experience lang. Based on sa Okay. experience ko. So, how many years ka na nga sa school mo? Turning 9. Wow! Grabe yung wow! Magna 9 years ka na, pero hindi ka pa rin ganun kahasa ng magsalita ng lingwahe nila dito. Kasi international school siya, so we're not supposed Oo, to tama talk in nga. Thai. Oh, yeah. Marunong naman ako ng Thai, pero yung survival, phrases. Ay, hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro dahil hindi rin ako fan ng lengguwahe nila. Kasi may ganun eh. Same. Ganon din ako. Siya lang ang siya lang ang gustong-gusto na magsalita talaga ng mag-aral. Oo. Ikaw lang ang gustong mag-aral talaga Alam ng mo si Kuya, out of nowhere, magtatanong lang din yan, tapos Thai pa. No? Bigla lang yun siyang magsasalita. Out of nowhere. Wala lang. Ganyan lang siya. Trip niya. Sige. Another question. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magtatanong ng kung ano-ano dyan. Kung may post na. No! I have to. Okay. Kasi para naman yung mga malay may viewers tayo. Gusto ko nga i-promote yung sana naman guys, kayong mga nanonood, paki-subscribe na lang kasi 26 lang yung subscribers ko. Hindi kasi bago pa naman kasi ito, tsaka hindi ako yung every week na nagpo-post ng video. So what? Ano na naman? Hindi kasi ako every week na nagpo-post ng video. So please paki-subscribe. Kasi 26 or 27 lang yung subscribers ko. Actually, I have may YouTube ako na nag-channel before. 200 plus yung views ko. I mean yung subscribers ko. Kaso lang, alam mo ba nangyari, Tinilit ko. Kasi nga, dahil na-overwhelmed ako, nung nasa school ako pa, itong school ko rin, na-overwhelmed ako guys. Pati ba naman yung classroom na namin yung ganun,
tawag niyan yung, ano tawag niyan? Yung, di ba, makapag-subscribe ka lang kapag meron kang Gmail account. Pati naman yung school na Gmail account. Subscribe. Kainaman ay. Dinamay ko. Kaya, hala, sabi ko, bawal pala yun. Kaya, dinilit ko yung account na yun. Sayang naman, 200 plus na yun. O, tingnan nyo, bumalik ako. Gumawa ako ng panibagong channel. YouTube channel ko. Ngayon, 26 or 27. Tapos meron, alam mo, merong meron akong, kasi may inaano ako, may sinusubscribe ako, pinafollow ko yan siya, yung si Maria Lassen. Sabi niya, meron daw MoneyTube sa Facebook. Ano yun? Na para magkaroon ka ng, kasi nga, magka-monetize ka kapag meron ka ng 1,000 subscribers and maybe 4,000. I'm not into that kaya hindi ko alam. Oh, I don't know. 4,000 hours of views. I don't know. I'm not sure. Basta magkakaroon ka ng 1,000 subscribers para magka-monetize ka. Pero, ang mahal ng bayad. Imagine kung gusto mo magka 1,000 subscribers, sila yung magbibigay sa'yo ng mga subscribers. Bayaran mo din sila ang 1,000, you have to pay also 10,000 pesos. Kasi, wag na lang. Pero kung maawa kayo sa akin, o ikaw hindi ka nakasubscribe sa akin, mag-subscribe ka, kahit hindi mo na panuorin yung aking subscribe lang. Kasi nga hindi ako mahilig manood, hindi ako mahilig mag-YouTube, hindi ako mahilig mag-Facebook. I know. Pero kung meron ka namang Gmail account, pag may Gmail account ka, i-subscribe mo. Kahit mo hindi ka na manood, ganun lang yun. Tapos alam mo ba, gumamit ako ng fake account. Para lang mag-subscribe sa ano mo. Madagdagan. Kainaman talaga. Pero hindi yung maganda, guys. Yun lang. Okay, another question. Akin na. Ayoko. Sige na. Ayoko. Okay, question mo siya. You ask him. Kuya, Anything. ba't nag-i-stay ka pa rin? Bakit ka nagsistay pa rin? Ba't ka nag-i-stay kay ate? Kahit na napakalambing niya. Isa lang yung sagot. Kasi ano yan, sinumpaan na niya noon na sabi ko sa kanya na Sama sa paglago. magkasama sa paglago. Yun ang sinumpaan namin. Kahit saan kami pupunta, kung saan siya, andun na. Actually, yung magkasama sa paglago, kanta yan. Sample nga. Ano ganun? Hindi ko alam. Siya lang nakakalam niya. Kalimutan ko na. Tagal na yun eh. Magkasama sa paglago is a song. Parang ginawa na namin yung, anong tawag niya na? Parang ginamit Team song. Ginamit lang namin yan. Not a team song. Yung words na yan, ginamit lang namin na just to, na whatever happens, we're always together. Ganun yun. Na sa hirap at sa ginhawa, magkasama kami palagi. Ganun. So sweet. Yeah. Daddy. Ayan. O diba, third wheel ako? Third wheel. Imagine 30 years na kami in marriage. Yan. We have 3 children. Para lang kaming mga magbarkada. Excuse me. Kasi yung age ng anak namin is 30. Mag-30 this year. Yung isa, 25 pala si ate, no? Mag-25 siya this December. Yung isa naman mag-20. Yung bunso. So yun. Pero alam mo, te, kung ba't ako nahihirapan magkaroon ng relationship? Kasi hinahanap ko yung love from 90s.
Na yung... From 90s, di ba? Kasi 90s baby ako eh. Iba talaga yung ano doon, iba yung love from 1990s, di ba? Yeah, Iba na kasi- ngayon. Oo, iba na ngayon. Ayun yung hinahanap ko, yung ganong klaseng love ba? Yung ganong klaseng relationship. Eh, medyo fading na siya nowadays. So, yeah, it's a sadness lang dahil I'm already 35. So, napahanap mo yung 90s. 35 ba? I guess, I'm 35. I'm old already. Bakit kaya hindi na lang kayo ni Sir C, no? Sorry. No comment. Ano lang po dyan? Eh, kwentuhan lang. Alam niyo naman, biro-biro lang. Huwag mo seryosohin, Sir C. Mapapanood mo yan. Na subscribe siya. Salamat sa pag-subscribe. Kahit di nyo napanoorin, okay lang. Please, subscribe naman. Wait lang, kung di sila manonood, anong sense? Wala lang. At tinitingnan ko lang ang subscribers. Ganun, syempre kailangan din nilang panoorin yun. Well, kung may heart kayo, kung may puso kayo na matulungin, please, subscribe. Kahit hindi nyo na-share. Subscribe na po naman, makaawa na po sila. So, subscribe na kayo. Tapos alam mo, Huwag nating i-post to, sus ko po. Huwag na i-post, delete. So, No, no, subscribe no. na kayo kasi ano. O, deleted na. Alam mo, ano yan? Yung... basta. Sige. Ano pa? Ako na naman magtatanong sa'yo. Sige, magtanong ko lang. Para tayo si Chris Aquino ba? Ikaw si Darla. Joke! Never ka nagka-boyfriend? Hindi ko lang consider ko siya as boyfriend. Kasi wala namang Hala. Eh, yung first love lang. Wait. First muna tayo. Di ba? Pag mga sa younger years natin, may mga puppy love tayo. Oh, mapilo. Sige. Puppy love. Or fling-fling mo lang. Nung high school, yung ano ba naman yan? Babae yun. Ang kahit na. Oo, syempre, puppy love ko babae. Tapos, wala na siya ngayon. Wala na siya. I mean, sorry. Ex. Kung sino ka man. Buhay ka pa, alam ko. Sino ka man, sorry ha. It's not my intention na... Correct. No. Ibig kong sabihin, yung... Saan siya ngayon? Pinas pa din. Sa Pinas. Talaga. Pero, pag-college. College? Babae pa din. Saan ngayon? Yung pa din sa Pilipinas. Talaga? Hindi pa sila... Ano na married? sila? Mga married na? Oo. Yung yung Sorry. yung high school at saka nung college, married na yun. Married na yung mga nagustuhan kong O, di ba? mga babae. Ikaw na lang ang hindi pa. Ay, nagka. I really wanted a child. Just a child. Oh my. Hindi mag-surrogate na lang. Gusto mo na magkaroon ng... Gusto ko ng anak. Gusto niya lang ng anak, pero ayaw niya ng partner. Actually, ayaw mo ng commitment. Kaya ganun. Alam mo, hindi ko rin alam kung ba't ganun eh. Kasi yung mga magulang ko, lumaki ako sa family na buo naman. Tapos nakikita ko yung mga magulang ko, they love each other, supporting each other. Hindi ko lang alam ba't, hindi lang ako fan ng marriage. I mean, gusto ko yung nakita ko sa mga magulang ko at saka sa mga kapatid ko. It's just that, for me, marriage is not for everyone. Siguro dahil nakakatakot din dahil when you say marriage, commitment eh. So hindi pwedeng gusto mo siya ngayon. Tapos kailangan mo pa rin siyang gustuhin forever. Kasi feelings change eh para sa akin. And when you say love, you don't stay in love forever. Kasi it will definitely fade. Pero kasi nga dahil
dahil nasa marriage kayo, in relationship kayo, you have to choose to love that person. Kahit na unlovable na yung taong yun. You still have to love. You still have to love that No person. choice. Kasi yun yung essence Kasi ng marriage. na-try na kayo. Yeah. Yun. Kaya nga, ano lang ito ha, pang-aasar at pagbibiro lang. Bagay na kayo ni Sir C. Alam mo, very detached ako. Yun ang problema ko. Very detached. Ibig sabihin nun, parang, okay, I will fall in love ngayon. I'll fall in love. Crazy in love ako for a month. Tapos after nun, mag-fade na siya. Tapos, kahit gusto kong in a relationship with yung taong yun, kasi hindi mo lang naman magugustuhan yung tao dahil sa feelings lang. Syempre may makikita kang magandang katangian dun sa taong yun. Pero still, parang gusto mo ng me time. Kasi yun yung nangyari sa akin sa relationship ko before na yeah, I was in love, deeply in love. Pero parang mas, how to put this way? Parang mas gusto ko yung solitude. Yung time na mag-isa ako. Parang hindi ko kaya na may kasama forever. Kailangan ko talaga ng certain amount of time, certain amount of days ba or weeks, months man na mag-isa ako. So, very detached ako. Problema ko yun. Tapos, at saka, na-notice ko sa'yo ha, akala mo kung magkasama lagi, no? Parang, napaka-deep mo pag mag-give ng love. Tama ba? That's true. See? Hindi kami magkasama but I can feel it. Thank you. Yan sa mga magulang ko nakuha yan. Grabe magmahal ang mga magulang ko. Grabe ang pagmamahal nila sa aking magkakapatid. So, salamat po. Thank you, Mama, Papa. Yeah. Shout out, Miss Rosaline and Mr. Paquito. Ganda pakinggan na kuha mo talaga sa parents mo. Pagmahal sila. Grabe ang parents ko, kuya. Grabe ang sacrifices nila sa amin. Talagang hindi mo pwedeng itapon lang yung love na nakuha mo sa kanila. Tsaka, lima kayo magkakapatid eh. Pero biruin mo, na-balance nila yung sa aming lima. Na lahat kami nabigyan nila ng sapat na pagmamahal pa. Na walang walang nag-addict. Yung walang iba ng way. Kumbaga lahat nakatapos, lahat ay walang sabihin maganda ang maganda ang pagpapalaki. Isa pa to ha, shout out ulit sa mga magulang ko. Kahit na medyo sad yung kabataan kasi bago kami nakalabas ng bahay, yung talagang freedom talaga. Graduate na kami ng college. Never kami nagkaroon ng relationship habang nag-aaral kami. Wow. Tapos may curfew kami. Tapos 'di ba, naranasan mo yung prom. 'Di ba? Socialization. May curfew din 'yan. At saka kami, especially si Papa, very particular siya sa itsura namin, especially sa mga babae. Hindi pwedeng buhaghag ang buhok. Hindi pwedeng, hindi pwedeng kita ang balikat kapag lumabas ka. As in, very traditional, very Maria Clara. Ayun. Pero ang maganda naman doon, lahat kami nakatapos. Walang anak na nabuntis ang maaga. O nakabuntis habang nag-aaral. Lahat nakatapos bago magkaroon ng pamilya o ng anak. Yan, doon naman talaga ako saludo sa mga magulang ko. Talagang tiniis nila yung di ba masakit sa magulang na magtampo ang anak sa iyo. Kahit kami tampurot kami sa kanila dahil ang dami nilang bawal dito, bawal yan, bawal, lahat na bawal. Pero syempre tampo kami, tiniis nila yun, pero para sa amin din naman talaga yun. Correct. Pero dati hindi namin naintindihan yun. Ngayon naintindihan namin. Okay. Any other question? Kung saan sa dapat sana parang na ito, podcast. Minsan, next time naman, bili na tayo ng
ng tripod. Oo, no? Meron naman tayong tripod. Ba't hindi natin dala? Ay, nako. Ay, nako. O, akin na. Ako na naman maghawak. Ano ba yan? No. Ayun yun. Mother's Day ngayon. Mother's Day. Belated Mother's Day pala. Ano pa bang pag-usapan natin? Okay, te, ano ang unforgettable moment mo? One of the most unforgettable moment mo as a mom. Since Mother's Day, pakisagot na lang, madam. Marami man. Pero, pag One of the most. ang pinaka ano ko is yung mga anak ko na kapag, let's say, birthday ko, or Mother's Day, yung bibigay sila ng yung letter, yung talaga makakapag ano sa akin, yung magiging emotional. At saka yun ang weakness ko, na kahit hindi mo ako bigyan ng regalo, pero yung laman ng letter na kung ano yung sinasabi mo dun sa sulat mo para sa akin, yung message, yun talaga ang ano, na napapaiyak ako. Tapos yung si kuya na yung binigyan niya ako ng, hindi naman para, sige na lang, pagbigyan na lang natin na kunyari bouquet siya ng flowers, pero ilang piraso lang good. Kasi when you say bouquet, talaga yung bongacious na bouquet talaga. Pero first time ko yun na naka-receive sa kanya na, kasi nga binalot naman siya, pero ilang piraso lang po, mga 3 man ata niya, roses na ano. Na yung hindi ko makakalimutan na sa kanila na parang yung feeling ko na yung mahalaga pala ako sa kanila. Yung gano'n. Yun. Oh, ano pa? Shout out sa mga anak ni ate. Yeah. Kuya, any question para kay ate? Para sa yung asawa? May tanong ka sa akin? Sabihin mo na, kuya, ngayon. It's now or never. Anything. Wala mo na ngayon kasi sarap yung pagkain. Ano ba yan? Ano ba yan? Siyempre Mother's Day, may tanong ka dapat sa akin. Mga personal, or magbiro man, or mga Nag-demand. egg, or anything. Ito lang, simple lang yung tanong ko. Huwag kang kain ng kain. Stop eating mo na. Anong tanong mo sa akin? Since na dating tayo dito, 2 years na tayo. So, ano yung pakiramdam mo na ilang taon na hindi natin nakita yung mga anak natin, hindi natin kausap natin sila sa phone lang, sa personal. Ano talaga yung pakiramdam mo na hindi mo na sila nakasama? Parang ikaw man ang iiyak. Kasi pag mag-uusap ka, basta ang pag-uusapan mga anak, siya yung number 1 emotional. Tingnan nyo, huwag kang umiyak. Ikaw magkukwestiyon sa akin. Anong Ganyan lang, yung tanong ko. Simple lang yun, pero may ano yan. parang siyang affected. Kaya nga eh. Hindi masyadong, ayun, nasinghot na. Hindi masyadong kita sa video eh, pero mapuro talaga yung mata ni kuya eh. Oo. Kasi ano, sa totoo lang, Siya nang sasagot, sige ko. hindi, pag ako ang tanungin, sa akin lang, miss ko na talaga sila. Huwag kang umiyak. Wala na. Uwi na sa July. Pero ano, kaya ko na. Hindi katulad noon na palagi akong Iyak talaga. iyak talaga. Pero ngayon, hindi na. Parang iniba ko na yung mindset ko. Iba na yung ano, sabi ko sa kanya, alam mo,
noon, alala ko yung kabataan ko pa na wala talaga akong panahon sa parents. Parang palayaw ako ba? Sabi ko, pag ako yung i-challenge, kaya ko na hindi sila magtawag sa akin, wala silang panahon, okay lang. Kaya sanay ako na layo ako sa pamilya ko noon. Pero iba talaga pag sabihin mo lang yan, pero pag pamilya mo na yung iniisip mo, talagang masakit. Masasaktan ka talaga. Sabi ko sa kanya, i-challenge ko yung mga anak natin na okay lang, hindi sila magtawag sa atin. Tayo na lang tatawag sa kanila. So, minsan, hindi talaga mapigilan. Lalo na yung bunso namin na pag-alis namin doon sa Pinas. Ilang taon na yun siya? 16? 15? 16 years old na tayo. 16, 17, 18, 19. 15 years old. 15 years old. 15 years old siya nung umalis. Yeah. So yung tanong mo, ano gani yung nakalimutan ko na tuloy siyang sumagot. Ay, ano yung tanong mo? Yung Ano pakiramdam mo feel ba na, hindi natin nakita sila for how many years? alam mo, first time namin na malayo sa aming mga anak. Kahit gaano namin kahirap dun sa Pilipinas, makakain man kami ng 3 beses o hindi, talagang magkasama kami. So this is our first time talaga it's our first time na mapalayo sa kanila. Tapos very close pa naman kami sa mga bata. So, syempre, yung masakit. Tapos, yung bang, lalo na pa Christmas, New Year, lalo na sa mga special moments ng mga anak namin na yung graduation days nila, birthdays nila, na yung, basta wala kami sa special occasion sa buhay ng mga anak namin. Nung na-ordain yung anak namin as pastor, yun, wala kami doon wala kami pa yung presence namin. So, yung masakit pero kailangan lumaban para sa pamilya. Tsaka, sa totoo lang yung siya very emotional. Talagang makikita mo sa kanya na yung ano niya na sobrang miss niya na ang mga bata. Miss na miss ko naman yung mga bata. Pero kasi weak siya dun eh. Kung mag-weak din ako, wala na, pareho na kami para mahuhomesick, uwi na lang tayo. So kailangan I need to be firm to yung maging strength na magkaroon talaga ng huwag magpadala kasi talagang wala din nangyayari kapag uwi kami ng Pinas. Mas lalong mahirap pag nasa Pilipinas. Ang hirap, nasa 50s na kami. So hindi pwedeng hindi naman kami nangarap na maging mayaman. Hindi talaga namin parang harap na maging mayaman. Isa lang talaga ang pinapangarap namin na magkaroon lang kami ng sarili naming bahay at lupa. Yun lang. Yun lang talagang desire namin. At gusto namin tumirha kung pwede lang sa bukid, na malayo sa mga kapitbahay. Kasi ayoko nang maingay. Bukid, yung bundok ba? Oo, yung bundok pala. Yun. Kasi ayoko nang maingay na environment. Ayoko talaga ng ganun. Kaya, yun lang talaga ang desire namin na magkaroon kami ng sarili ng bahay at lupa. Kaya minsan, pag merong mga offer, parang ang bilis kong grab agad yung gano'n. Tapos siya naman ang no. Sa lagi niyang pagsasabi ng no. O tingnan mo, anong year na tayo ngayon. Walang nakita. Ako kasi mahilig talaga akong mag-take ng risk. I can tell. Kaya, sige, sa kanya ako makinig. O, wala. No. Sige. Hanggang no.
mag 60 years old na lang, no, wala pa rin. Di ba? So, kasi, naalala ko yung mama ko, sabi niya, pag meron kang gusto, tapos, need yun. Hindi, ganito yun. Wait mo na. Meron naman tayong Need. gustong... Stop. Ako na. Sige. Pag meron kang gusto, tapos yung gusto mo, need yun. Gawin mo agad. Kasi pag bukas-bukas ka, hanggang sa makalimutan at may pera ka, may trabaho ka, pwede mong dahan-dahanin hanggang sa tatakbo na yung years, makuha mo na yun. Kaysa wala talaga, tapos manghinayang ka kasi naging matanda ka na, wala ka ng trabaho, wala pa rin. So yung ganun. O ikaw, what's your stand? Then, meron naman tayong plano, yung, di ba, yung sabi mo na meron tayong bilhin na lupa doon sa Malaylan. Pero pinauna na namin yung sa anak namin. Ano yung prioridad. Kasi panganay namin yun. Kailangan talaga na mauna yung pangangailangan niya. Yun lang. So, maiba naman tayo. Dahil miss nyo na yung mga anak nyo. Mamili ka te. Lilipat tayo ng bahay ng end of July o uuwi kayong dalawa on July. Pag dalawa kasi kami magastos. At saka ang ano lang kasi, Anong ginagawa ng sponsor? ang gusto talaga namin lumipat ng bahay dahil nga ilang years na tayo dyan sa bahay na yan, parang 2 years na. 2 years. Doon sa previous namin na house, 2 years din kami. Yung reason naman nalilipat kami ng bahay kasi nga maawa ko sa kanya na gusto ko din na yung sana yung medyo mataas para may matingnan naman siya. I second that. Katabungan. I second that. Tapos, o diba, gusto mo may pool pa at saka gym para may mapuntahan siya. I cannot afford. I can afford. Pero, I can afford kung walang ibang isipin. May mga anak, I have 3 children. Hindi kaya. So, doon na lang muna kami sa mas mura. Sacrifice muna yung ano niya. Dumaawa talaga ako sa kanya. Uuwi naman ng Pilipinas. Gusto namin talagang umuwi. Pero ayoko yung uuwi kami na ang purpose lang kasi ng pag-uwi is to process my documents. Yun lang. Gusto ko yung, kung ano yung purpose, yun lang yun. Tapos, kung uuwi naman kami na dalawa, pwede naman diretso kami sa Davao. Pero kung alanganin lang naman yung ano din namin, yung walang allowance. Kasi syempre, ang mga anak, pag magkita, kailangan banding, kain, yung mga ganun. Kailangan mayroon kaming quality time na mag-ina, yung ganun good. I don't know. What do you think? Actually guys, we have a sponsor. Alam mo din, we are so blessed. Blessed talaga kami sa mga friends. Why? Blessed kami guys sa mga friends. Wala kaming maraming friends dito na iba kasi yung friend na ibig sabihin namin. Ewan ko sa kanya. Pero pag sabihin kong friend, yung we treat them also like our family. One of the members of our family. May mga kakilala kaming iba. Kakilala lang sila but they are not our friends. Alam mo, blessed talaga kami kay Sir C at sa'yo. shout out Sir C. Yeah, Sir C, we love you. We miss you. Miss ka na namin. Kumusta ka dyan sa Moldova? Yan. Yun, blessed talaga kami.
Kasi sa totoo lang ha, ito, kasi maganda yun kasi treasure yan eh. Tatanda kami na makita namin ng mga apo namin tsaka yung mga anak namin na how blessed we are with our friends. Una si Cersei, since sa Pinas, hanggang dito na lang, sobra ang tinulong niya sa amin. Naging estudyante niya yung mga anak namin, si Kina at si Colleen. Tapos, alam mo, yung nag-ano with yan siya sa... Wala na akong ipamasahe going sa school. Noon ba, nung sa Pilipinas, nagbibigayan siya. Sa totoo lang. Kasi nga yung schooling kasi namin, minsan, yung di kami sinasahuran on time. Tapos, aside hindi sinasahuran on time, para kaming yung, ano ganit tawag niyan, yung cash advance. Pero, dapat di cash advance ang tawag nun kasi sahod yun. Parang bigyan. Pinapasige. Cash advance ang tawag yun. Pinapasige kayo. Pinapa-CA kami. Ayun yung na cash advance. CA na lang. Go. Sino lang. Don't say the word cash advance. Just say it. Pinapa-CA kami. CA. Pinapa-CA kami. Sahod naman yun. Tapos syempre yung ipa-CA, hindi enough. Kasi let's say, pa-CA ka na 1,000. Tapos, ano yun ba yun? Tatlong anak, pamasahe, pagkain, bayad sa tubig, sa kuryente. Yung ganun ba? So, paano yung mag-budget? Yung ganun ba? Basta, in other words, ano na talaga yun? Sobrang naitulong ni Cersei sa amin. Talagang tinignan niya, kung naka-record. Kuya naman. Hindi tayo niya pinagkakatiwalaan, te. Hindi yung aura niya ba? Now, bakit pangit ang aura ko dyan? Teya, magsalita ka naman. Okay lang ba ang aura ko Yes. dyan? Sige, kaya ano Balik na. mo. Basta. Oh. Diskumpiyado. Hindi. Ay, nako. Hayaan mo kung mahaba yan kasi ikakat ko naman yan continuation, part 2. Ikat mo yung part ko, please. Yeah. Thank you. Ano yan? Yung basta thankful talaga ako kay Cersei mula Pilipinas hanggang dito sa Thailand. Sobra ang laki ng naitulong niya sa amin. Tapos, Gwapo pa. guwapo pa. At saka, isa, hindi ka pwede mangutang sa kanya. Siya nagpapautang. Kasi tumutulong siya. Yun. Tsaka, minsan, imagine, pinatira niya kami sa kondo niya nung nagkasakit siya. Nang walang bayad. Dahil wala akong work noon. Dahil kailangan siyang alagaan. Siya lahat ng pagkain. Siya lahat ng bayarin. Pinatira niya kami ng libre. Yun, sobra. Yung gratefulness namin at saka yung thankfulness namin sa kanya. Thankful talaga kami sa iyo, Cersei. Salamat talaga. Ngayon namang wala na si Cersei, ikaw ang pumalit. O diba? Kaya thankful kami. Alam mo, nakalabas lang kami, makapunta lang kami, makakain sa ibang mga cafes. Kasi iba ang cafes dito, guys. Maganda ang mga views. Tapos, social na. May kaya, tsaka yung hindi namin din nakakain, natatry namin. Dahil nga, dahil kay Cersei. Tapos, tsaka alam niya talaga na hindi naman, kilala naman ako ni Cersei na hindi talaga ako mapagkunwari. Alam niya kung may pera ako, wala. Alam niya talaga yan. Kaya, salamat talaga, Cersei. Kaya nung wala na si Cersei, kasi umiyak ako, Hindi naman umiyak dahil walang manglibre sa amin.
Hindi, nang dahil... Understood ko naman yun. Nang dahil sa na-build na relationship na yung sobra yung friendship namin ng hindi sa akin kundi sa buong pamilya namin. Yun ba yung na-build na relationship, sobra talaga. Umiyak ako kay mamimiss namin siya. Kaya thankful kami kay Lord dahil nawala man si Cersei, pinalitan ka naman. Siya naman ikaw ang pumalit sa kanya. O diba? Thankful kami kay Thea kasi alam mo hindi Thea ang pangalan niya, ako lang ang gawa-gawa nun. Mahilig ka siyang gumawa-gawa ng kung ano-ano. No, Thea. Pero bagay man din, di ba, Dad? Thea. Bakit ko ba nga siya pinangalan ng Thea? Kasi parang Bible something din yun eh. Parang ano. Kaya parang Thessalonians. Hindi, kasi parang narinig ko man si... Hindi, iba yun. Parang narinig ko man, sino bang narinig ko nagtawag sa'yo ng Thea? Sa Erin? Doon pa sa ano? Doon sa kina Kuya Ronnie. Oh, si Kuya Ronnie. Tawag niya sa akin, Tay. O kaya nga. O di, Ah. sabi ko, ano ba talagang totoong pangalan nito? Actually, tumatawag na sa akin ng Tay. Family ko. Ah, Nobody else. Pero family ko lang. Kasi yung nickname ko sa bahay. So, walang may alam nun, kundi family ko lang. Nagkataon lang siguro na pag nakakausap ko yung mga magulang ko. Tapos stay sila ng Tay. Yan. Ay, ganun. O, di ba? So, hindi kaya. No, not Tay. Thea. It's Tay. T-E-Y. Tay. T-E-Y. Ah. Tay. O, di ba? So, ako lang tumawag sa kanya ng Thea. Pero ang tawag ko sa kanya, Tay. Eh, syempre, alam nga naman kung mag-message ako sa iyo, Thea talaga yung ibuo ko eh. Pangit naman kung anong spell ko ng Sanay ka Thea. na sa pagtawag na Oh. paggamit mo. So, thankful kami and grateful kay Thea kasi nga, nung ganun din, katulad kay Cersei, hindi namin ma-experience yung mga fine dining, yung ganun. Tsaka hindi kami makakalabas kung hindi rin dahil kay Thea. Tapos, imagine, totoo naman. Makakalabas ka naman talagang ano lang si ate. No. K. No. What's K? Kuripot. Hindi, joke lang. Uy, Sobrang simple mo kasi, Tay. Dapat medyo ano naman. Medyo itit mo naman yung sarili mo. Deserve nyo naman mag-asawa yun. pero sayangan, alam nyo, kung i-treat ko naman yung asawa ko, actually, nag-try kami na, sige nga, labas nga tayo. Ikaso, nung lumabas kami, ang damage naman namin is mga 300, 400, ang pinakamalaki is 500. But, sayangan man ako. So sabi ko, hala, Dad, kung aabot naman ng 500, tapos isang beses lang tayong makakain, wag na lang, ha? Once na blue mo na nga lang kayo lumabas, manghihinayang ka pa sa 500. Oo, totoo yan, te. Alam mo, nung nakita ko kaming kumain nun, doon sa Happy Land, Mother's Day yun. Parang magma-Mother's Day o tapos na ang Mother's Day nun. Last year ba yun? Yung bagong gupit ka. Oh. Kumain kami nun. Para sa amin, ano na yung social na yung kainan. Hindi pa yun katulad nito. Yung ganun na klaseng kainan, hindi pa yun ganun, hindi katulad nito. Kung tingnan mo, ang ganda-ganda. Yun, nasa mall lang yun. Para sa amin, social na yun. Yang ano ba? Yang 300 plus man ang nagastos namin. Sabi ko, Dad, huwag na tayong kumain, ha? Ibili na lang, i-grocery na lang natin yun. Kaya marami pa tayong mabili. Talong, itlog, yung magana. Huwag po kayong gagaya sa kanya. Huwag po. Talong, Enjoy itlog, life. okra, yung mga ganon. Kasi pag sa bahay, hindi kami nag-meet. Ano kami, salmon, shrimp, yung nokos, ano ba yung nokos? Squid. Yun. Itlog. Actually, te, hindi naman ako against sa mentality mo na yung ikakain mo sa labas, ipang grocery mo na lang or ipapadala mo na lang sa family mo. Actually, magandang mentality yun. Kaya lang, kayo kasing dalawa, especially ikaw lang katrabaho. So, kailangan mo rin mag-unwind, kailangan mo rin enjoy the fruit of your labor together with your husband.
Alam mo, maanugod ako, te. Kasi sabi niya, may labas tayo, may pagdating sa mall. Yung naglaag lang good. Ako naman, ayoko naman maglaag kami na walang pera. May pera, pero yung nakabudget na gani hanggang katapos.